And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So ito na nga ang balita mga kapatid. Nako, Philippine National Police mga kababayan makikipagtulungan di umano dito sa task force mga kapatid na binuo ng Department of Justice, no? Para dito sa nasabing investigasyon mga kababayan sa war on drugs ni former President Duterte. Take note guys pamunuan mismo ng PNP mga kapatid, makikipagtulungan mga kababayan dito sa Department of Justice, no, para mapadali yung hustisya na hinihingi ng mga casualties mga kapatid ng war on drugs ni former President Duterte. And ito lang guys, sa nakikita ko dito, delikado si Digong dito mga kapatid. No, dahil matapos niyang biguin mga kababayan yung mga pulis na sumama sa kanyang war on drugs operation noong kapanahunan niya mga kapatid, ito na nga mga kababayan, may posibilidad po kasi na yung mga pulis na yun mga kapatid na sumunod kay former President Duterte noong kapanahunan ng war on drugs mga kababayan, na binigo niyang bigyan ng suporta ngayon gaya ng kanyang pinangako, bumaliktad sa kanya mga kababayan at ikanta lahat ng mga baho ni former President Duterte mga kapatid noong kapanahunan, no, or noong kasagsagan na pinatupad niya ang war on drugs. Diba? Kasi mga kababayan, ito yung last resort mga kapatid na nakikita ko para dito sa mga pulis mga kababayan na binigo ni Digong. Kasi kung titingnan natin mga kapatid, kung ikaw pulis or kung ako yung pulis mga kababayan, bakit ko pa antayin yung pangako mo Digong kung dito sa gagawin kong pakikipagtulungan, no, sa gobyerno mapapagaan ng konti yung aking sentensya, dito na lang ako. Oh, di ba? Kaya mga kapatid, no, dapat nating abangan ito mga kababayan dahil naniniwala ako no, na malapit nang masukol mga kapatid itong si former President Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakahanda ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Justice kaugnay sa investigasyon ng mga kaso ng war on drugs ng Duterte administration. Patay ka dyan. Ayon sa PNP, isa umanong patunay rito ang kasalukuyang ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Bureau of Investigation para sa unsolved case ni retired General Wesley Barayuga. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Tsaka kung titingnan natin mga kababayan, sa bawat hearing ng Quadcom mga kapatid, particular dito sa war on drugs ni former President Duterte, laging may mga bagong witness mga kababayan na kumakanta during sa hearing ng Quadcom. And yan siguro mga kapatid, sa paniniwala ko, yung mga pulis na yan, nakapag-isip na yan na wala na tayong aasahan kay Duterte, hindi niya tayo kayang iligtas, no? Hindi niya tayo kayang isalba, no, sa mga posibleng kaso na kakaharapin natin, no, sa pagsunod natin sa kanyang war on drugs. Kaya siguro na pag-isip-isip na nito mga ibang pulis mga kababayan, no, na nakikiisa ngayon sa hearing ng Quadcom na sige, makiisa na lang tayo dito sa hearing na ito at baka sakali, no, na magsalita tayo patungkol dito sa totoong nangyari sa war on drugs, mabawas-bawasan yung ating sentensya. 'Di ba? Kasi kung papansin ninyo mga kapatid, bawat hearing, no, laging may pasabog itong Quadcom. 'Di ba? Yung mga pulis na yung mga kababayan na nagsasalita diyan, yan yung medyo hindi kataasan ng mga ranggo mga kapatid. Yung tipong mga utos-utosan lang ng mga nasa taas. 'Di ba? Sila yung madalas na nagsasalita mga kababayan at nagsisiwalat ng mga nakatagong baho mga kapatid sa likod ng war on drugs ni former President Duterte. Kaya ito mga kababayan, aasahan talaga natin yan, no? Aasahan talaga natin yan mga kapatid, na bago matapos itong taon ng 2025 mga kababayan, talagang itong si Duterte mga kapatid, talagang mananagot ito mga kababayan sa kanyang ginawa noong kapanahunan na siya po ang nakaupong presidente, no?
Kasi one of these days mga kababayan, mas dadami pa ang mga pulis mismo na lulutang, no, na nakiisa sa war on drugs para isiwalat sa taong bayan kung ano nga ba yung mga sikreto, yung mga bahong hindi pa nalalaman ng taong bayan, no, sa pamamagitan ng Quadcom. 'Di ba? Malapit na yan si Digong mga kababayan, no? Kaya itong mga DD shit ngayon, no, double time sila mga kabatid sa pag reverse, no, dito sa mga witnesses na ito dahil alam nila mga kabatid, no, na may palpak talaga si Duterte dito at pag hindi ito napigilan mga kababayan, malaki ang chance mga kabatid, no, na machi-checkmate na si former President Duterte kasi nga mga kapatid, siya ang ulo ng drug war. No? Kung walang Duterteng naupo mga kababayan sa Malacanang, walang drug war, walang casualties. At higit sa lahat mga kapatid, hindi sana nagkaroon ng kompetisyon, no, diyan sa hanay ng PNP noong kapanahunan ni Digong kasi nga mga kababayan, ang naging ugat talaga, no, ng pagmamalabis ng mga pulis mga kapatid under the Duterte administration is yung reward system na pinatupad ni former President Duterte mga kapatid noong siya po'y nanunungkulan bilang presidente. Tuloy. Handa ang pambansang pulisya na makipagtulungan sa Department of Justice kaugnay ng investigasyon sa sensational cases na nagdaang giyera kontra droga. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, nakapagsalita ng Philippine National Police, patunay rito ang ugnayan ng CIDG sa National Bureau of Investigation para sa kaso ng Wesley Barayuga. Sabi ni Fajardo, malapit nang makompleto ang mga kinakalat na dokumento para sa pag-isampa ng murder case kina dating PCSO General Marjorie Negarma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Tingnan yung mga kapatid itong si Garma, no? Itong si Garma mga kababayan, no? Ito yung pinaka-the best example mga kapatid ng mga pulis, no, na binaliktad or tinalikuran si Digong. Siguro naisip ni Garma, wala akong takas dito, kaya mas okay na lang na bumaliktad na ako kay Duterte. Total, hindi na rin naman siya ang nakaupo at baka yung mga sentensya na pwede kong makuha, no, after sa mga kaso na isasampa sa akin, baka mabawas-bawasan pag isiniwalat ko sa publiko yung aking mga nalalaman, no? Kaya mga kapatid, hindi na ako nagtaka kung itong si Roy Nagarma mga kababayan na sanggang dikit ni Digong, no, at talagang tawag nito, inalagaan ni Digong mga kababayan ng napakahabang panahon, kinagat siya, no, binaliktad siya mga kapatid. Kasi si Garma mismo nakita na niya wala pa ring action si Digong sa kanyang mga pangako sa amin, no? Kaya no choice na ako, no? Mas okay na tong ganito kaysa naman, no, makulong ako ng napakahabang panahon, no? Kahit papaano makabawi man lang ako doon sa aking mga kasalanang nagawa, no, noong kapanahunan na namamayagpag pa itong si Duterte. 'Di ba? Anticipated na ni Royina Garma yan mga kababayan, no, na talagang madidiin siya dito. Kaya ang ginawa niya mga kapatid, no, binago niya yung kanyang stand at binira niya si Duterte. Isiniwalat niya yung mga utos sa kanya ni former President Duterte. Nang sa ganon, mabawas-bawasan yung kanyang sentensya. Tuloy! Ginawa ng opisyal ang paniguro matapos bubuo ang DOJ ng hiwalay na task force para halukayin ang reports ng extrajudicial killings. Ipinag-utos ito ni Remulla sa gitna ng pagdinig ng Kongreso sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have always been supportive of the efforts of the DOJ to conduct investigation po. While the PNP is conducting its own investigation, but dito po sa mga sensational cases po na nag-crop up po during the congressional hearing ay pursuan po doon sa DC-20. Talagang kasama po ang PNP ng PNP and NBI. Para sa MBC TV na Wala mga kapatid, no? Mismong mga pulis na ginamit ni Digong noong noong nakaraang administrasyon niya mga babayan ang magpapalubog sa kanya mga kapatid sa kanyang ginawang war on drugs. 'Di ba? Itong mga pulis na ito mga kababayan ang siya ding magdidiin kay Digong, no, sa kanyang mga kabalbalan na ginawa mga kapatid, sa kanyang mga krimen na nakumit
noong siya po ay nanunungkulan bilang presidente ng Pilipinas. And gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, no? Yung war on drugs na yan mga kapatid, propaganda lang yan ni former President Duterte para pagtakpan mga kababayan yung mga illegal na droga na pinapasok mga kapatid ng kanyang kaibigan at kanang kamay na si Michael Yang. Natatawa talaga ako no, pagka naiisip ko yung slogan ni Duterte na I hate drugs, no? 'Di ba? Yun yung slogan niya I hate my God, I hate drugs. I hate drugs tapos best friend mo, kasama mo sa Malacanang, isang drug lord. 'Di ba? Paano mo masasabing I hate drugs yung katabi mo mismo, no, sa Malacanang ay isang drug lord. Big time drug lord. 'Di ba? Sa madaling sabi, palabas lang lahat mga kapatid, no? Para pagmukain na si Tatay Digong magaling, si Tatay Digong galit sa droga. Oh. And sa ilalim ng administrasyon ni Duterte mga kapatid, kung aware kayo, talagang grabe, no, yung mga nakukumpiskan, mga nababaybas nilang mga tuloy-tuloy-nadang shabu, no. Galit siya sa droga mga kababayan, pero nung kapanahunan niya, sobra-sobra ang illegal na droga mga kapatid na pumapasok sa ating bansa. Kasi nandyan lang din sa tabi niya mga kababayan yung nagpapasok ng droga. 'Di ba? Ginawa pa niyang political economic advisor. 'Di ba? Ewan ko kung bakit itong mga DD-shits mga kapatid, grabe pa rin yung paniniwala nila kay Digong, no? Napaikot talaga ni former President Duterte mga kababayan yung kanilang mga utak. Anyway guys, hanggang dito na lang tong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga opinion. Hanggang dito na lang. Adios.